Hello, good morning. Kakape tayo. Wow. Pait. Yan. Nakapaligo na yung mga bibi namin. Yan o. Nakapaligo na sila kasi tapos na silang kumain. Bali kumunti lang sila ngayon kasi yung iba nilipat na namin dun sa grow out. Malalaki na kasi. Pwede nang i-breed. May papakita lang ko sa inyo. Tingnan nyo yung flooring namin, no? Yan. Hindi siya ganun kadumi kahit na ang dami namin bibi dito. Kasi ang ginagawa namin, araw-araw, minsan twice a day, pawalsa namin yan. Napunta sa gilid. Kaya medyo nakabalki yung gilid kasi dyan namin dinadala lahat ng dumi. Tapos ito, butas yan. Yan. Butas siya. Para pag nagtatapok kami ng tubig, doon siya lalabas. At naka-elevate siya papunta rito. Yan. Ang gagawin namin dyan, kaya namin siya hinukay. Kasi gusto namin naka-PVC na. So nakarekta na yung PVC papunta dito. Tapos dito gagawa kami ng pond para sa bibi lang. Para may pinapaliguan na sila. At saka hindi na kami nahihirapang magtapon ng tubig kasi ito binubuhat pa namin bago i-refill ng bagong tubig. So araw-araw palit ng bagong tubig. Ayan o. So tapos lang nila kumain. Ang kinain nila darak lang na may tubig. Yun lang, ganun na kasimple yung pagkain nila. Makatanggalan ng stress pag nakatambay ako dito. Kasi sarap na tingnan eh. Yan. Namaya may work pa ako pero chill muna tayo dito. Yan. So siguro itong mga bibi na to nasa 40 o 50. Kaso di na kami nagparami pa kasi nga ang dami na masyado. Yung ibang itlog ang ginagawa namin. Pagka itlog ng bibi, kukunin agad namin, tapos kakainin namin. So hindi na kami nabili ng itlog sa labas. Kumukuha na lang kami ng itlog sa mga ducks. Yan. Ito pa ibang ducks Nandito sila nakalilon pag gantong oras kasi medyo presko dito eh. Ayan yung aming food cart. Pinagawa namin to as food cart kaso hindi ko natapos. Out of budget. So ipon pa ako tapos ito ipapagawa ko next time. Bala ko lagyan to ng mga para coffee o kaya shawarma. Okay ito eh. Bago pa, hindi pa nagamit yan. At yan yung mga ducks namin na nakatago. Parang konti lang yung nakadisplay. So, yun lang. Itong lugar na to, nakadesign talaga to para sa second floor ng bahay. Pero, ginawa namin, in-style namin siya or hinukay para fit para sa duck farming. So yung buong bahay na to para lang sa bibi, ang swerte ng bibi. Ito pa yung mga gamit namin. Di pa kami tapos eh. Ayusin pa namin yung pond parang bibi. Nagkapitan sila, gutom pa yata eh. Itong bibi dapat 3 beses pinapakain sa isang araw kasi laging gutom. Ayan o, isang drum na binigay ko punong-puno pero kulang pa rin sa kanila. Ayan. Tsaka dito walang amoy. Kasi tingnan nyo bahay talaga to. Tapos, yun yung mga kapitbahay namin. May kapitbahay kami sa gilid, sa harap. Yan So, hindi kami nareklamo kasi nga, maayos yung setup namin. Medyo, may mga kalat pa tulad yan. Tsaka yan. Alisin pa namin yan. Pero importante yung flooring, hindi siya ganun kadumi. Ngayon tanghali, gutom na yan. So, gagawin nila, pag nagutom sila, kinakain nila yung balahibo ng ibang kasamahan nila. Mga loko-loko. So tapos, ang bigay namin ng pagkain, alas 7 ng umaga, tsaka alas 5 ng hapon. Tapos, palit ng umaga ng tubig, papapatan lahat yan. Tapos sa hapon, ganun din. So, wala kayong mortality kasi siguro sa setup namin, hindi na namin kailangan ng vitamins or hindi na namin kailangan ng kung ano pang mga sistema ang ginagawa lang talaga namin. Ayusin yung pag-aalaga para hindi mamatay yung mga bibi tsaka lumaki sila na maayos. Ito naman yung aming grow out. Ang daming nakakabak na bibi. Yan, barako yan, babae yan. So, may naglilimlim dito eh. Ayan o, naglilimlim siya. Dati walang bubong yan. Naglagay na kayong bubong kasi yan. Baka mabasa yung itlog, sayang. So, ito yung mga palakihin namin. Tsaka dito rin yung aming paitlogan.
I mean, ito yung mga breeder namin. At nandito rin yung aming paiklugan. Yan. Dati rabbit ang laman yan eh. Kaso, nilipat na namin sa isang farm. Yan. Yan yung aming paiklugan. Tapos, ito yung pond ng... Yan yung pond ng bibe. Tsaka yung isa, drainage naman yung isa. Parang sa hito naman yan. So, patay na namin natin ito kasi puno na. Yan. So, lagi nalinis ang tubig. Yan. Inahin lahat yan. Dami oh. Ito naman sa hito. Ayan o, darak na yung pinapakain namin. Tapos ito mga bibe. Ano ito? Grupo-grupo yung mga magkakapatid sama-sama. Ito yung mga bibe. Saka yung mga yung nagtakbuhan. Yung doon sa kabila. Ilipat namin dito kasi malaki na sila. Saka inaaway na yung maliliit doon. O dito hindi sila makakapang-away. At saka kinakasta na sila. Yun lang yung mga bibe. Oh. Gusto talaga nila yung malinis sa tubig. Ito kasi, yung dating ito lang yung aming painuman. Itong drainage na to, hindi sila naliligo. Siguro umiinom lang sila pero parang napipilitan lang. Kaya napilitan din kami gumawa ng ayun o, yung parang pad nila, paliguan nila. Araw-araw malinis yan. So ang bill namin sa tubig dito, 2,000 lang naman. Kasama na dun sa bahay. Kaya parang worth it na rin. Tapos darak yung pinapakain namin na 14 pesos lang per kilo. Tapos everyday nakakapag-harvest kami na, every week nakakapag-harvest kami ng isang tray o 30 eggs mahigit. Sa mga bibi lang na to nakakonti. So parang worth it at sulit na sulit yung expenses namin sa bibi. Hindi naman siya profitable, pero para sa akin nababawasan yung expenses namin sa bahay kasi hindi namin nabili na itlog dahil sa mga bibe. So parang wala nga kaming benta, hindi namin siya nabebenta. Pero nakakain namin yung karne. Tapos nagpo-produce sila ng itlog. Para sa akin worth it yun. Worth it yung pag-aalaga sa kanila.